Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Alam mo ba na si Jesus at ang kanyang mga apostol ay hindi kailanman kumain ng kamatis, mais o patatas? At na si Haring David ay hindi kailanman uminom ng kape? Kaya, ano nga ba talaga ang kinakain at iniinom noong panahon ng Biblia? Ngayon, maghahanda tayo ng isang kumpletong pagkaing biblikal para subukang sagutin ang tanong, kung uupo ka sa hapag kasama si Jesus, ano nga ba talaga ang nasa iyong plato? Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang pagkaing ihahanda natin ngayon ay hindi isang handaan o pagkain para sa pista. Gusto naming tuklasin kung ano talaga ang kinakain ng mga tao ng masa sa kanilang araw-araw, ang pangkaraniwang pagkain. Noong panahong iyon, maraming pagkakaiba-iba. Halimbawa, ang mga mayayaman ay may access sa mga imported na pagkain na hindi kayang makuha ng mga karaniwang tao sa Galilea at Judea. Isang malaking halimbawa nito si Haring Herodes, na namuno noong ipinanganak si Jesus. Sa mga paghuhukay na arkeolohikal na ginawa sa Masada, sa tabi ng palasyo ni Haring Herodes, natagpuan ang mga imbakan ng pagkain at, dahil dito, alam natin ng eksakto kung ano ang kinakain ni Herodes at ano ang natagpuan sa mga paghuhukay na ito. Nakakita sila ng mga tapayan na puno ng natirang alak, pero alak na inangkat mula sa Italia. Nakakita rin sila ng mga mansanas na dinala rin mula sa Italia. At hindi pa doon nagtatapos iyon. Nakakita sila ng garum, isang mamahaling sarsa ng isda mula Espanya. At naniniwala kami na posibleng si Haring Herodes ay kumain din ng paboreal. Mayroon din tayong mga tala mula sa mga historiador na nabuhay noong panahong iyon, tulad ni Plinio ang Matanda, na nagsasabing ang aristokrasya, ang mga pinakamayayamang tao noong panahong iyon. Sa malalaking pista, inihahain nila ang paboreal, iniihaw ng buo at nilalagyan ng balahibo bilang palamuti. Pero syempre, ang mga taong nakikinig kay Jesus, sumusunod sa kanyang mga yapak, ay walang akses sa mga marangya at magagarbong pagkain na ito. At dahil dito, ang hamon natin ngayong araw ay talagang bumuo ng isang pagkain, kung paano kumain si Jesus, kung paano nakasanayan ng mga taong kasama niya. At ngayon, magsisimula na tayong ihanda ang ating pagkain. At para dyan, dinala ko ang aking kariton sa palengke. Dahil pupunta tayo ngayon sa Mahane Yehuda, ang pinakamahalagang palengke ng pagkain sa buong Jerusalem, kung saan makikita natin ang lahat ng pagkain at sangkap na parang noong panahon ng Biblia. Tara na. Sa ating pagkain, ang una nating putahe bilang pampagana ay isang nilagang lentil. Karaniwang kinakain ng ulam na ito noong panahon ni Jesus at pati bago pa iyon. Naalala natin na sa Genesis 25, ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay kapalit ng isang mangkok ng lentil at inilalarawan ng Biblia na pula ang pagkaing iyon. Ngayon, bakit kaya? Naniniwala kami na ito ay dahil sa lentil na ginamit ni Jacob sa Israel noon at hanggang ngayon. May kayumanggi, berde at mapula-pulang lentil tayo. Ngayon, bibilhin natin ang mapula-pulang lentil para sa unang putahe, kaya hanapin natin ito. Wow, tingnan nyo kung gaano kaganda ang pwestong ito.
at kung gaano karami at sari-sari ang pagkain. Pumasok tayo dito para makita ang buong lugar sa ibaba na puno ng butil. At mahalaga ang mga butil na ito dahil medyo mura sila at magandang pinagkukunan ng protina. At dito makikita na natin ang ating mga pulang lentil. Sa presyo, 14 shekels kada kilo dito. Gusto kong bumili ng sapat para makagawa ng masarap na nilaga para sa amin ng asawa ko at 2 anak. Kaya dito bibili tayo, sabihin na natin. Isa pa, para masiguradong masarap ang nilaga. Ngayon, kailangan na nating magbayad dito na mahalaga. Babaka siya, 6 shekel at 40. Toda Raba, maraming salamat at itutuloy na natin ngayon ang ating pamimili. At ngayon mga kaibigan, para timplahan ng ating nilaga, noong panahon na iyon, hindi ginagamit ang pamintang itim o paprika. Ano ang ginagamit na pampalasa? Sibuyas ang ginagamit mga kaibigan. Paano kung gusto mong magluto ng tunay na putahe sa bahay? Hindi nila piniprito ang sibuyas. Sa halip, hinihiwa at niluluto ito kasabay ng nilaga. Kaya, meron tayong sibuyas at, sa parehong paraan, bawang. Kaya, sibuyas at bawang. May isa pa tayong pampalasa na ginagamit noon at gusto ko ring gamitin ngayon, nandito ito. Ang bango, mga kaibigan, ang sarap. Heto ang dill. Madalas gamitin ang dill noon at meron din akong kumin at olive oil sa bahay, kaya hindi ko na kailangang bumili. At si Mateo, kapag binabanggit ang masasarap na pampalasa, nabanggit niya ang dill at kumin. Bibili na tayo ng pampalasa para sa nilaga at pwede ring itong gamitin sa ibang putahe. Pakiusap. Kaya mga kaibigan, kumpleto na ang lahat ng kailangan natin para sa ating nilaga. At ngayon ay lilipat na tayo sa pangunahing putahe. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. At ang pangunahing protina sa ating pagkain ay isda. Ito ang hayop na pinakamadalas kainin noong panahong iyon, lalo na sa Galilea, kung saan ito ang sentro ng ministeryo ni Jesus. Tandaan ninyo na ang ilan sa mga apostol, tulad ni Pedro mismo, ay mga mangingisda. Kaya madalas silang kumain ng isda para sa mga nakatira sa mga lugar na malayo sa dagat ng Galilea o Mediteraneo tulad ng Jerusalem. Maaari silang kumain ng mga isdang maalat o tuyo. Kaya talagang madalas kainin ang isda noon. Mas higit pa, halimbawa, kaysa sa kordero. Ang kordero ay mas mahal na hayop at dahil dito, ang mga mayayaman lang ang kadalasang nakakakain nito araw-araw. Pero ang mga karaniwang tao ay kumakain lang ng kordero tuwing may pista, tulad ng Paskwa ng mga Hudyo, kung saan inialay ang korderong Paskwal. At pagkatapos ng pag-aalay, ito ay kinakain. Mayroon ding mga baka noong panahong iyon, pero mga kaibigan, napakamahal din ng pulang karne, ang karne ng baka, at mga hayop tulad ng manok. Si Jesus at ang kanyang mga apostol ba ay kumakain ng manok? Maaaring oo. Pero kahit na kumakain sila, ito ay talagang paminsan-minsan lang na pagkain. Bakit? Maraming nag-aalaga ng manok, mga kaibigan,
dahil nangingitlog sila at pangunahing dahilan ay mga itlog nila. Kung papatayin at kainin mo ang hayop, mawawala ang lahat ng mga itlog na maaari pa nitong ibigay sa hinaharap. Kaya talaga, sa araw-araw, ang tradisyonal na pagkain ay may kasamang isda. Ngayon, bibili tayo ng tilapia, isa sa karaniwang isda sa dagat ng Galilea. Kaya punta na tayo sa palengke. At ngayon, kailangan nating pag-usapan ang pinakaimportanteng pagkain sa bawat pagkaing biblikal, na siya namang tinapay. Oo, ang ating araw-araw na tinapay. Malaking bahagi ng mga kalorya na kinokonsumo ng mga tao araw-araw ay galing sa tinapay. Tinataya ng mga eksperto na mula 60 hanggang 70% ng araw-araw na kalorya ay maaaring galing sa tinapay. Mahalaga ang tinapay para sa lahat, mula sa pinakasimple hanggang pinakamayaman. Makikita natin na kapag gumagawa ng himala o nagtuturo si Jesus tungkol sa pagkain, madalas niyang ginagamit ang tinapay. Halimbawa, mayroon tayong himala ng pagpapakain. 2 beses gumawa ng himala si Jesus ng pagpaparami ng pagkain. At sa parehong pagkakataon, tinapay at isda ang kanyang pinarami. Nang tinuruan ni Jesus ang mga disipulo kung paano manalangin, itinuro niya ang panalangin ng Ama namin at sinabi, "Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw." Nakikita natin ang kahalagahan ng tinapay bilang pangunahing pagkain at araw-araw na kaligtasan. Noong panahong iyon, may 2 uri ng tinapay, gawa sa sebada at gawa sa trigo. Mas masarap ang tinapay sa trigo, pero mas mahal ito. Dahil dito, ang karaniwang tao ay araw-araw kumakain ng tinapay na sebada. Sa himala ng pagpaparami ng tinapay at isda, iyon ay sebada rin. Kaalaman lang mga kaibigan, nasa Mahane Yehuda ngayon. Kung bibili tayo ng tinapay na gawa sa sebada o bibili ng sebada para gilingin at gawing tinapay sa bahay, mas mahal pa ito kaysa sa trigo. Makikita nating nagpalit na sila ng papel. Pero kung babalik tayo sa panahon ng Biblia, talaga namang karamihan ng tao ay sapat lang ang pera para makabili ng sebada. Marami tayong natutunan mula sa Biblia, lalo na sa Mateo Kabanata 20. Nakasaad doon ang parabola ng mga manggagawa sa ubasan at nakasaad din kung magkano ang sahod ng mga taong iyon. 1 denaryo kada araw. At ito ay talagang tugma sa nalalaman natin mula sa mga pag-aaral ng arkeolohiya. Ang karaniwang taunang sahod sa Judea at Galilea noong unang siglo ay nasa pagitan ng 200 at 300 denaryo. Kaya isipin ninyo, 1 denaryo kada araw ng trabaho. Pero ano nga ba ang kayang bilhin sa halagang ito? Makakabili ka ng 8 kilo ng trigo o 12 kilo ng sebada. Pero hindi ito harina, kundi mga butil pa lang. Kaya kung kukuha tayo ng 8 kilo ng butil ng trigo, kailangan pa itong gilingin at gawing tinapay. At dahil malalaki ang mga pamilya noon, ang ganitong dami ng trigo o sebada ay tatagal lang ng ilang araw. Kaya naman, ang 1 denaryo ay sahod na halos walang matitira o maiipon ang karamihan ng tao. Talagang namumuhay sila araw-araw. Lalo na dahil noong panahon na iyon, wala pang mga advanced na refrigeration tulad ng meron tayo ngayon at wala ring mga makabagong paraan ng pagpepreserba. Araw-araw nilang natatanggap ang sahod nila. Bumibili sila ng pagkain paunti-unti at hindi 1 beses lang sa 1 linggo pumupunta sa supermarket para mamili ng marami. Oo, araw-araw, binibili nila ang mga kailangan nila. At sa araw na ito, bibili rin tayo ng ating tinapay. Pero hindi ang tinapay na gawa sa sebada na mas mahal ngayon. Oo, sabay-sabay tayong maghanap ng masarap na tinapay na gawa sa trigo. Hanggang ngayon, ang tinapay ay nananatiling isang napakahalagang pagkain sa buong Israel. At dahil dyan, sa palengke na ito at sa lahat ng palengke sa bansa,
Makikita natin ang mga tindahan na may maraming tinapay at umaalis ang mga tao na may bitbit na marami. Gusto kong bumili ng whole wheat na tinapay dito kasi noon wala pang puting harina tulad ngayon. Tara sa kabila para bumili ng masarap na tinapay. Ang mga tinapay noong panahon na iyon ay talagang simple lang. Gawa lang sila sa harina, tubig at asin. Hindi tulad ngayon na may iba't ibang sangkap na idinadagdag. Maraming salamat. Ngayon, kulang pa ang panghimagas. Noong una, wala pang pininong asukal at kaunting matatamis na pagkain kumpara sa ngayon. At oo, ang mga karaniwang tao ay kumakain ng mga pinatuyong prutas bilang panghimagas, lalo na ang igos at datiles. Paborito namin ni Yair ang datiles, kaya ilalagay natin ito sa cart at hahanapin ang tradisyonal na pinatuyong datiles. Makikita natin dito na maraming uri rin ng datiles. Ang paborito ko ay ang majuli at itong binibili natin ay metsuyano. At ngayong nabili na natin ang lahat, oras na para sumakay ng bus pauwi. Para sa ikalawang bahagi ng ating araw. At ang pinakamasarap na parte, tara na! Maligayang pagdating sa aking kusina dito sa Jerusalem. Mabilis nating ihahanda ang ating pagkain, pero walang recipe. Bakit kaya? Hindi tayo binibigyan ng Biblia ng mga recipe, kundi binabanggit lang ang lutong pagkain o sangkap. Ngayon, gamit ang impormasyong mula sa Biblia, maaari nating isipin kung paano nila inihanda ang mga pagkaing iyon. Magsisimula tayo sa lutong lentil na tinatawag na ala Jacob at Esau. Una, meron tayong mapulang lentil. Ilalagay natin ito mga kaibigan. Tapos ilalagay natin ang sibuyas at bawang. Ang mga sangkap na ito ay madalas nang ginagamit noong panahon ng Biblia. Sa mismong aklat ng mga bilang, sinasabi na ang mga pagkaing ito ay itinuturing na napakabuti sa lupain ng Ehipto. At sa kasong ito, mayroon sila nito sa Ehipto. At mayroon din ito dito, sa lupain ng Canaan, sa lupain ng Israel. Walang pritong pagkain mga kaibigan, ganito lang natin ilalagay, tapos lalagyan ng tubig. Kung balak ninyong gawin din ang resipeng ito sa bahay ninyo, maaari ninyong hiwain ang sibuyas ng mas maliit. Pero ang mahalaga talaga ay huwag maglagay ng mga pagkain dito na hindi kinakain noong panahon na iyon. Halimbawa, nabanggit natin ang kamatis, patatas at mais. Pero bakit nga ba hindi sila kumakain ng kamatis noon? Bakit hindi kumain ng kamatis ang mga apostol ni Jesus? Dahil noong panahon na iyon, hindi pa dumarating dito sa lupain ng Israel ang kamatis, halimbawa ang kamatis at mais. Nanggaling ang mga ito sa Amerika noong ika-16 na siglo at ang patatas ay dumating dito noong ika-18 siglo nang nagsisimula ng maghanda ng pagkain ang mga tao. Noong panahon na iyon, karamihan ay hindi mayaman tulad ni Herodes na kayang magdala ng mga inangkat na bagay mula sa Asya at Europa. Ang mga tao ay naghahanda gamit ang mga sangkap na kaya nilang itanim dito sa lupain ng Israel. Depende rin sa panahon, hindi laging available ang lahat ng sangkap buong taon. Kaya mga kaibigan, walang kamatis ang recipe natin ngayon. Pero ang meron tayo dito ay mga pampalasa, lalo na ang kumin. Kaya maglalagay tayo ng maraming kumin dito para magkaroon ng espesyal na lasa. At meron din tayong asin. Mga kaibigan, nagbibigay ito ng espesyal na lasa at tumutulong magpreserba ng pagkain. Pero kaunti lang ang nilalagay, alam nyo ba kung bakit? Dahil sobrang mahal ng asin noon, kaya hindi talaga sila makalagay ng maraming asin. Kaya maglalagay tayo ng kaunting asin at hahaluin natin ito ng kaunti para magsama-sama ang mga pampalasa at sa huli, maglalagay tayo ng kaunting olive oil.
Ngayon, mas mahal at sosyal na pagkain ang olive oil. Noong panahong iyon, abot kaya ito ng lahat. Iba-iba lang kung marami o kaunti ang meron sila. Kaibigan ito na malapit kay Cesarea at may taniman ng olibo. Inihanda niya ang langis ng olibo sa bahay, kaya hindi ko na kailangang bumili. Ilalagay na natin ito sa apoy at hahayaan maluto. Tara na! Bukod sa mga pagkain na hindi pa dumarating noon sa lupain ng Israel, mayroon ding mga pagkaing ipinagbabawal. Malinaw na sinabi sa Levitiko ng Biblia kung anong mga hayop ang pwedeng kainin at hindi. Halimbawa, ang baboy ay ipinagbabawal ayon sa batas ni Moises, pati na rin ang mga pagkaing dagat. At dahil dito hanggang ngayon, sa Mahane Yehuda, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga hayop na ito, na itinuturing na marumi sa lumang tipan. Kaya naman, oo, bumibili kami ng aming isda para ihanda, at ito ay lulutuin sa pinakasimpleng paraan, dahil noong panahong iyon, ang isda ay karaniwang inihaw ng buo, direkta sa ibabaw ng apoy. Pero dito sa bahay, gagawin natin ito ng mas angkop. Kaya ang file ng isda, pero gagamit lang tayo ng mga sangkap na mayroon na noon at pinapayagan sa Biblia. Kaya mga kaibigan, lagyan natin ng asin ang isda at magdagdag ng olive oil at kulantro. Tapos na mga kaibigan, tingnan ninyo ang sariwang kulantro. Kaya maglalagay tayo ng kaunti sa ibabaw. At syempre, olive oil sa ibabaw. Para sa mga mahilig sa kalamansi, tungkol sa isda mga kaibigan, hindi ito ang recipe na nilalagyan ng kalamansi dahil wala pang kalamansi dito sa lupain ng Israel noong panahong iyon. Ilalagay natin ito sa oven sa ibaba, tapos magpapatuloy tayong mag-usap. Makikita ninyo na hindi marami ang mga putahe dito, kakaunti lang ang mga putahe, at simple lang din ang pagkain. Pero ito ang totoo. Ganito kumain ang mga simpleng tao sa Judea at Galilea. Ganito rin kumain si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo. Ngayon, kailangan pa nating sagutin, ano ang iniinom nila? Nasabi ko na kanina na sina Haring David, Jesus at mga tauhan sa Biblia ay hindi umiinom ng kape dahil wala pa ito noon sa rehiyong iyon. Nakarating lang ang kape sa Levante noong ika-15 o ika-16 na siglo. Ano nga ba ang iniinom ng mga tao noon? Tubig. Karamihan sa mga tao ay umiinom ng tubig at umiinom din sila ng alak, pero sa ibang paraan. Karaniwan nilang hinahaluan ng tubig ang alak. Isang bahagi ng alak sa 2 o 3 bahagi ng tubig, kaya sanay silang uminom ng tinunaw na alak. Makikita rin ito sa Biblia. Makikita natin na madalas binabanggit ng Biblia ang alak, pati na rin ang tinunaw na alak. Maging si Pablo mismo ay sinabi kay Timoteo na uminom ng tinunaw na alak dahil sa kanyang mga problema sa tiyan. Huwag kang patuloy na uminom ng tubig lang. Uminom ka rin ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Bakit ganoon? Dahil noong panahon na iyon, madalas hindi ganoon kalinis ang tubig kumpara sa tubig na meron tayo ngayon. At dahil dito, ang paghahalo ng alak na oo may bahagyang alkohol ay nakakatulong para maging mas malusog ang inumin na iyon, mas malinis ayon sa pamantayan noong panahon na iyon. Pero kapag pinag-uusapan natin ng alak, kahit na binabanggit ito sa Biblia, kailangan nating tandaan na malinaw na kinokondena ng Biblia ang pagkalasing. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga lasinggero, ni ang mga mapanirang puri, ni ang mga magnanakaw ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Mayroon tayong pagkain, mayroon tayong inumin, pero may isang bagay na kulang bago kumain. Noong panahon ng Biblia, may panalangin na ginagawa sa tinapay sa wikang Hebreo at gagawin natin ito ngayon ng sabay-sabay. Pinagpala ka o Panginoon, Diyos namin, Hari ng sanlibutan,
na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa. At paano kinakain ang tinapay? Kakainin natin ito kasama ang zaatar azov, na kilala rin natin bilang isopo, isa ring halamang binabanggit sa Biblia, kasabay ng gergelim at nilalagyan ng olive oil. Ngayon, hahatiin na ang tinapay. Ang ganda na pwede tayong makakonekta sa Biblia at sa lupain ng Israel sa napakaraming iba't ibang paraan. Umaasa akong nagustuhan ninyo ang pagkonekta sa kasaysayan ng Israel. Salamat sa lahat ng nanood. Kita-kits ulit sa susunod na linggo. At Bete Avon, magandang kain sa inyong lahat.